Good morning! Araw ng linggo. Yan, bago ang lahat, morning routine muna tayo. Magtitimpla muna ako ulit dyan ng ating 19 in 1 XR Power Juice. Hati na lang kami dyan ni Habi. Good morning mga suki! Ayan, dahil Sunday ngayon, may meet up kami ngayon sa Kotaraya. Sa hindi nakakaalam, ang Kotaraya ay isang place na tinatawag nilang Filipino community. Ayan, dahil maraming mga kapwa natin OFW, mga kababayan na nagtatrabaho dito sa Malaysia na nag-off day ng araw ng Sunday. So, doon ang aming meet up sa Kotaraya. So, dahil bago yan, magbe-breakfast muna kami, tapos mag-get ready na para sa pagpunta sa meet up, yung ating mga nilive ng mga nakaraang araw. So, ayan, nakaligo na ako dyan. Magre-ready na ako kasi sa oras na yan, 9 o'clock na ng umaga. Ang oras ng meet up ko sa Kotaraya ay 10:30 to 1:30 p.m. So, bago tayo lumabas ng bahay at syempre, kailangan mukhang presentable tayo sa pagharap sa ating mga customer. Yan, mag-i-skincare muna ako dyan. Yan, dahil medyo mahaba-haba itong ating video, ipa-fast forward ko na lamang ang ating video. Pero habang kayo ay nanonood sa aking mga ginagawa dyan sa pag-skincare, magkwentuhan muna tayo about paano ako nakarating, paano ako napunta dito sa Malaysia. Una, year 2018, pumunta ako dito sa Malaysia bilang isang tourist. Ang ate ko ay nagtatrabaho dito, ilang taon na bago ako makapunta rito. Siguro mga 4 years na siya rito bago pa ako pumunta. So, gusto niya pumunta ako dito bilang tourist. At sabi niya kung suswertehin ako, eh di kung makapasok, ay hahanapan niya ako ng amo. So, pinalad naman dahil mabait yung amo ng ate ko na Japanese. So, hahanapan niya ako ng amo. So, una, hindi naging madali yung mga proseso sa pagpunta ko rito. Pero dahil sa swerte, siguro nandito yung aking kapalaran. Sinuwerte naman ako na nakatagpo ako ng mabait na employer na Japanese din. At syempre, naging swerte ako sa kanila dahil tinuring nila akong pamilya. Unang-una, ang pag-abroad ay isang sugal. Dahil sa mga hindi nakakalam, yung mga hindi pa naka-experience na maging isang OFW, unang-una ako noong nasa Pilipinas ako, ang gusto ko noon talaga ay makapag-ibang bansa. Para sa, sabi ko, pag ako ay nakapag-abroad, para mabibili ko yung mga pangangailangan ng anak ko, kung ano man yung gusto niya ay maibibigay ko. At yun nga, nakapasok ako dito bilang isang OFW at nakahanap naman ng mabait na employer at maganda rin ang pasahod. So, unti-unti ko siyang na-achieve kung ano man yung meron ako ngayon. Sa mga hindi nakakalam, ako isang OFW at isang part-time online seller. Paano ako napasok sa pagiging online seller? Year 2020, sabi ko nga nun, ano lang ako nun, 1 year lang ako dito sa Malaysia, uuwi na ako pag nakaipon ako. Pero bago ako makapasok dito sa Malaysia bilang isang tourist, syempre, kailangan mo ng funds, kailangan mo ng pera para makapasok ka dahil kailangan meron kang pondo. Syempre, utang ang iniwanan ko nun sa Pilipinas, nangutang ako para lang magkaroon ng pondo sa pagpasok ko dito sa Pilipinas, ay sa Malaysia. O ngayon, ayan, nakarating na nga pala ako, pinost forward ko na nga pala ito mga sis. Ayan, ito na yung place kung saan kami nagmi-meet up. Dahil mahaba-haba yung video, i-continue ko yung ating kinukwento. Pagpasok ko dito sa Malaysia, syempre marami tayong utang na iniwan sa Pilipinas. So, hindi naging madali yung mga pagbabayad. Dahil kulang na kulang pa yung kinikita ko noon.
sa utang na binabayaran ko. Buwan-buwan, labas-pasok lang yung aking sweldo. So, nag-isip ako noon, naka 2 years na ako noong 2018. Ako nag-umpisa, hanggang 2020 ako nag-start mag-online selling. Nakaisip ako noon na sabi ko, bakit hindi ko kaya i-try mag-online selling? Kasi mahilig akong bumili sa mga online seller na kapwa ko mga Pilipina noon. Bumibili ako sa kahit nasa sa malalayong lugar sila, pinapa-postage ko, nabili ako ng mga ukay-ukay. Yan, dahil wala pa tayo masyadong budget noon, syempre, tama na muna sa atin ang ukay-ukay. Yung mga damit-damit na binibili natin, hindi pa ganun mga at least nakakabili kahit papaano. Yan, tinry ko noon mag-online selling year 2022, year 2020, yes, year 2020 yon. Sa una, wala masyadong nagtitiwala, pero hanggang sa unti-unti, dumami yung aking mga customer. So, hanggang ngayon, ayan, parami ng parami ang mga regular customer, hanggang sa iba-ibang klase na yung ating ibinebenta. Tapos, nagumpisa lang ako sa isang bundle, hanggang ngayon, nakaya ko nang bumili ng mga hanggang 10 bundle na ini-stock ko dito sa bahay para isang deliver na lang at sulit sa pagpapalala move. So, makikita nyo dyan, yan nga palang lugar na yan ay tinatawag nilang Kotaraya. Ito every Sunday, maraming mga kapwa natin Pilipino dyan na nagtatambay sa loob ng Kotaraya building. So, yan yung tinatawag nilang Filipino community. Isang araw, ililibot ko kayo dyan sa Kotaraya, sa Filipino community, para makita nyo sa mga hindi nakakaalam nasa ibang lugar. Marami po tayong mga kababayan dito sa bansang Malaysia. Yan, ang mga customer ko dito ay mostly mga kapwa rin natin mga Pilipino na nagtatrabaho dito at nag-off sila ng araw ng linggo. Yung iba naman na hindi pinapayagan ng amo lumabas ng every week, minsan isang buwan lang sila lumalabas. Yung iba naman as in wala talagang labas-labas, hindi talaga sila nakakalabas, walang off. So, ginagawa namin dyan, sinisi-COD namin pag araw ng Sabado at after ng meet up ko dyan, nagsi-COD pa kami. Actually, marami akong dala dyan na pang COD. Kaso, hindi ko na nabidyohan dyan yung pag-COD namin dahil si Habi masyadong private person. Ayaw niya yung kung saan-saan kami pumupunta tapos bibidyohan. Ayaw niya. Hindi ko siya mapilit na mag-video. So, ayan. Ito yung place kung saan kami umuupo. Ang kaibigan ko dyan, yung customer ko din yan. Yun yung si Ate Janet, siya yung may-ari dyan. May asawa siyang Malaysian. Dyan kami tumatambay. May permit siya dyan para magtinda. Kasi tabi ng kalsada yan. Kung wala kang permit, ang mga dito, mga bandaraya, tinatawag nilang bandaraya, o sa atin, yung mga MMDA, yun. So, paaalisin ka dyan pagka wala kang permit dyan. So, kami naman may online permit kami at ang mga dala-dala ko dyan ay puro orders na. Pero meron rin kaming SSM, yung tinatawag nila na permit na nag-o-online selling ako. Si Habi kumuha din dyan. So, ayan, customer ko. So, ayan, yung mga regular customer ko na yan, pati yung isang nakaupo dyan. Naging mga kaibigan ko na rin. Dahil sa pagtitiwala nila sa akin, syempre kailangan i-fulfill din natin yung mga trust nila, kung karapat dapat ba nila ibigay sa atin. So, pinatunayan ko naman sa kanila na tayo ay trusted at mapagkakatiwalaan tayo. At syempre, dahil Mother's Day special dyan, ayan, araw ng Sunday na yan ay Mother's Day special. So, meron silang pa-free. Ayan. So, sa susunod, kukwentuhan ko pa ulit kayo about sa paano kami nagkakilala ni Habi at sa mga ibang hindi nakakakilala sa akin. Sa mga susunod na videos natin ay magkukwentuhan ulit tayo. So, yun lamang for today's video. Maraming salamat po sa mga nanood. Paki-like and share na lang po. Paalam!